Ayan, teacher pero takot humarap sa mga tao, no? Ayan, iba kasi kapag ano kapag yung word ni Lord yung ibibigay, laging may kaba. Actually, ito yung pangalawa na naharap ako sa pulpit. Sabi nga, parang ang hirap tumayo sa pulpit. Itutumba na lang daw yung pulpit. Hindi, joke lang. Ayan, magandang hapon. Purihin natin ang Panginoon dahil patuloy siya nagbibigay ng opportunity para ma-bless yung ibang tao. Ayan, dapat kasi ang pinaka-greatest na commandment sa atin, di ba? Kailangan maging asin tayo ng sanlibutan. Wag nating hayaan na tayo ay tagabutas lang ng mga bangko. Kasi butas na yan, tignan nyo. Tignan nyo, butas na, di ba? What I mean is, gawin natin ang lahat para sa kapurihan ng Panginoon. Ayan, bago tayo mag-start, meron akong inihanda. Actually, pinahanda ko pala kay Ma'am Van. Ayan. Are you familiar with QR code? I-scan lang natin. Ayan, sige, ipe-present yung QR code sa atin. Ayan, meron tayong dalawang QR code. Baka magkamali kayo sa na, ayan, meron dyan sa left, QR code para sa mga girls. Yung nasa right ay QR code para sa mga boys. Okay, ano gagawin natin sa mga QR code? Ayan, meron pong link na tinatawag dyan. Ayan. Na-access nyo na. Ayan. Pre, paano pa-open ang data? Ayan. Okay, mamaya na i-present yung resulta. Ang gagawin, bibigyan ko kayo ng 3 minutes and 2 hours. Hindi, 3 minutes lang. Tapos, type nyo dyan, sa mga girls, itatype nyo kung ano yung mga bagay na nagpapakilig sa inyo. Ayan, itatype nyo. 3 minutes lang. Sa boys naman, ano yung mga nagpapasaya sa inyo, mga boys? Ayan, sige. 3 minutes ang ibibigay natin. Kahit ilan po ba, Kuya Jem? Kahit ilan. Sige, sa loob ng 3 minutes, kahit ilan ang i-type nyo, okay lang. Ayan, basta masaya kayo. Ready na. Okay, sige, timer start. Now. 3 minutes lang. Ayan. Nakapag-access na ba? Ay, yung mga walang cellphone, bibigyan natin. Pastor, nice. Kahit ilan po yung i-type natin, ha? Ayan. Sige. Type nyo dyan, mga girls, ano nyo ba yung nagpapakilig sa inyo? Boys, ano ba yung nagpapakilig din sa inyo na gusto nyo matanggap? Ano man to, hindi to hindi to yung material lang, kahit ano na naiisip nyo. Ayan. Tapos tignan natin mamaya. Huwag kayong mahiya kung ano talaga. Hindi naman makikita kung sino naglagay Kung sino nag-type, hindi makalalaman. Hindi naman yari kay pastor yan. Ayan, sige. Kahit house and lot, na kahit nasa pasulang, di ba? Mga ganun. Ayan, sige, tuloy-tuloy ang pagta-type. Kahit punuin nyo, okay lang. Minsan lang mangyari to. Meron na? Okay, sige, sige. Ayan. Tapos tignan natin mamaya. Ayan, sige, kaya nyo yan. Scan natin. Pwede si Pastor, Si Pastor pwede rin mag-type dyan. Ayan, mukhang may group activity rito sa right side ko. Mukhang matindihan, Ayan. Yung iba, okay na, no? Ay, pangalan yung tinype. Pangalan, specific, no? Okay, may ganun pala. May specific pangalan talaga nilagay. Ayan. Okay. 40 seconds.
45 minutes. Okay, lahat naman nagta-type na. Sige. O, wag niyo hulaan kung sino nag-type nun, ha. Wag niyo hulaan. Ayan, 30 seconds. Ayan. Tapos ipe-present natin kung ano ba yung mga tinype doon sa ating survey. Para tong survey, usually nung nag-online kami, 'di ba, nung nag-pandemic, maraming online. Ito isa sa mga ginagamit. For example, may magdi-discuss para alamin yung opinion ng mga kasali sa seminars, ganon. Apply natin. Ayan, time's up. Tapos ngayon, ipe-present muna natin. I-present muna natin kung ano yung mga tinype ng mga girls. Ayan, tignan natin kung ano yung mga tinype. Kahit opa lang. Ayan, basahin natin. Ayan ayan, ang dami nilang tinype Axe. Ayun, yung pinaka nag-highlight, ibig sabihin ayun yung mas maraming nag-type. Pero parang wala namang parang walang unique, iba-iba yung tinype. Ayan, may nakita ba kayo? Ano nakita nyo na ayan. Ano yung mga nakita nyo at nabasa? Ano? Chocolate and roses. Ayan, chocolate and roses. O boys, alam nyo na. Ayan. Ano pa? Handwritten letters, yung pinakamalaki. Words of affirmation. Ayan. At tingnan natin yung difference mamaya sa mga lalaki. Ano pa ba? Chocolate, drums. Drum set ba to? Ayan. Letters, giving effort. Ayan, chocolates, flowers, foods. Acts of service. Ayan, dalawa yung act of service, no? Mataas na grade. Ayan. Sige. Saka po, yon? Saka po, uli? Ano yun? Ayan, parang may tinutukoy siya. Na lang. Ayun. Okay, next. Pakita naman, ano pinagkaiba ng mga tinype na mga boys? At tingnan natin sa mga boys. Ayun, parang di totoo to boys. Ayan, more money. Sino kaya rito? Yung more money daw. Playing, family, ano yan? Future wife. Nice, ang advance, Ayan, advance. Peace, Lord God, love from future spouse. Ayan. Wala pa tayo sinasabi kung ano pag-uusapan natin. Bakit parang meron na mga ganyan spouse? Kasi, di ba, ayan, sige, salamat. Bakit natin pinalaro? Kasi later on, may connection yan sa gagawin natin. Ayan, meron siyang connection. Sige, okay na po. Salamat, no? Ano yung magkaparehas ba na na tinype niyong boys at girls? Kung ganun, wala. Wala daw. Ayan. Di ba sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay, yung mga babae na nagpapakilig sa kanila, may mga flowers, Sa tulong, dapat hindi na yun girls. Dapat grocery. Doon kayo dapat kiligan. Kasi yung flowers, hindi naman natin makakain, di ba? Dapat yung mga boys, pag may ibibigay kayo, grocery, mga delata, bigas, ganun, para kiligin. Ayan. Yung mga boys naman, ano yung pinakagusto ng mga boys? Kailangan, pakinggan natin physically. Dito, face to face. Ano ba yung nagpapakilig sa'yo? Ang pangalan? Kyle. Carl. Okay. Ano ba yung nagpapakilig sa'yo, Carl? Pamilya ko po. Pamilya. O, kala nyo, Kala nyo, membro ng Blackpink. Family. Ayan, sige. Sa hapong to, dahil month of February, ano yung team ng buwan ng February? That is living and giving. Pero 'di ba pag February ang pinag-uusapan natin tribulation. 'Di ba guys? Tribulation. Tama, second coming dapat yung pinag-uusapan natin every February. Tama po ba? Amen, 'di ba? O bakit may ine-expect po ba kayo na pag-uusapan natin ngayong hapon to? Wala naman, 'di ba? Ayan, ang topic natin ay about tribulation. Parang hindi kayo naniniwala. Huwag naman kayong ganyan sa akin. Totoo, seryoso. Ayan, sige. Ito, marami sa mga kabataan nagkakamali ng perception about kung paano ba tayo nilikha ng Lord. Ayan. Pag-usapan natin ngayon ay about, syempre, about love, emotion or decision. Pag magdedebate lang, ano ba mahalaga? Ano ba dapat pairalin? Puso o ang isip? Ayan. Ayun yung
natin. Ano ba dapat una natin or gamitin natin? Ano yung pinaka-importante na dapat nating tandaan? Ano pa iiralin natin? Ang ating emosyon or ang ating desisyon para mahanap natin ay ang lifetime partner natin wisely. Napaka-critical ng topic na to. Why? Pansinin nyo. Napansin nyo, di ba? Ayan, marami sa mga kabataan naliligaw ng landas dahil hindi nila alam kung ano yung tama na dapat gamitin sa pagdedesisyon. Hindi lang to sa hindi lang to about sa love. Hindi lang about ito sa kung ano, di ba sabi natin, ano ba yung magiging buhay, ano ba yung purpose ng buhay natin? Pag pinanganak, tumatakbo agad, meron ba nun? Pag pinanganak, tapos mag-aaral, tapos magtatrabaho, sabi nila, tapos pag nagtatrabaho, magmi-milk tea, tapos, after na magkatrabaho, mag-aasawa na. Ayan, pastor, alam niyo na kung sino yung unang mag-aasawa, pastor. Ayan. Huwag kayong magsakitan dito. Mamaya sa labas, hindi, joke lang. Ayan, mag-aasawa, tapos pag nagkaasawa, magkakaroon daw ng anak. Tapos pag nagkaanak na, magiging masaya, yung mga anak, magpapatuloy, ganun ulit. Cycle, di ba? Pero yung pinaka-purpose, bakit tayo nilikha ng Lord? Ayan, nakakalimutan. Napakabuti ng Lord, no? Kasi hindi lang tayo basta nilikha, binigyan niya tayo ng kakayahang magmahal. Tama? Tignan mo yung katabi mo. Huwag mo tawanan. Ayan, lahat tayo binigyan ng Lord ng kakayahang magmahal. Ayun ang pinaka nagbibigay ng kulay sa ating buhay. Ayan, ang pinakahigit sa lahat, mahalin natin si Lord ng buong puso at buong kaluluwa. Okay? Bakit sinabi natin na napakahalaga nung topic na to? Kasi may mga nakakilala ko na, ayun, nakakalungkot, maaga nag-asawa, tapos lumarating sa point na nasa ibang church na, ay, hindi na uma-attend, malungkot. Okay? Siyempre, ang pinakaunang nalulungkot sa church na yon ay yung pastor. Ayan. Sana naman wala agad mag-aasawa. Carl, ano lang tayo? Chill lang tayo. Ayan. Sige. Sabi rito, understanding love, emotion versus decision. Ayan. Ano ba yung tinutukoy natin dito? Himay-himayin natin yung bawat isa. Sabi rito, sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful. Ayan, mandaraya daw yung ating nararamdaman. Sometimes, dumarating sa point yung mga medyo, anong age ba nagsisimula no kinikilig yung isang tao, lalaki man or babae, anong age? 7 years old? Kinikilig, no? Sabi, Lord, siya na ba to? 5 years old gumaganon? Siya na ba yung true love? 5 years old na, hindi. Ayan, 7 years old talaga. Ayan, syempre alam natin. Siguro mga anong age ka ba kinilig? 16. 16. Ay. Paano kinilig? Ayan, di ba sometimes naghahanap tayo ng parang true love. Yung parang, Lord, pag nakita ko to, yung taong to, siguro siya na, kapag bumilis yung tibok ng puso ko, siya na yun. Ganyan din naramdaman ko eh. Yung nakasalubong ko, yung inutangan ko, ang bilis ng tibok ng puso ko eh. Mali pala yun. Ayan, ano ba tinatawag natin na na nadadala tayo ng love? Kala natin ito ay love. Ayun pala, it is part of the emotion. Nadadaya pala tayo. Hindi natin alam. Nililin lang pala tayo ng kaaway. Okay? Sabi natin, yung emotion daw, ay yung emotion para siyang infatuation. Sabihin, mataas. Tapos, panandalian lang, biglang. Pansinin nyo, pag may isang event, tapos tawa ka ng tawa, ang saya mo, maya-maya parang ang hirap na tumawa. No? Parang ang hirap tumawa. Kahit gusto mong matawa, pero parang napipilitan ka lang. Kasi nga, yung emotion na meron ka nung time na yon, nagpe-fade out. Nawawala, nababawasan.
Pero ay hindi yun ang gusto mangyari sa atin or gustong ipagawa sa atin ng Lord. Ayan. Sabi dito, alam niyo ba yung story ni Samson and Goliath? Tinignan yung katabi mo. Friend, yung muscle mo. Patingin nga. Ayan. Si Samson, di ba yung yung tinirador yung kaaway niya? Si David ba yon? Hindi ako na-inform. Si David pala yon. Nagpalakihan sila ng muscle ni David. Sino yung nanalo? Ayan, di ba? Pinapakita doon sa story kung paano yung paglihis at pagkakaroon ng maling desisyon sa isang relasyon. Okay? Sino ba yung nagpahamak kay Samson? Si Delilah. Paano napahamak si Samson? Okay? May trivia tayo. Pag nakasagot, merong papremyo si pastor. Ayan. Nako, gusto ko yan. Ayan. May premyo tayo. Pastor, di ba? May plus 10 sa langit. Gusto niya na ba i-claim ngayon? Yes, God, wag muna kasi magsaserve pa tayo kay Lord. Di ba? Wag muna. Later na lang. Paglabas, hindi, joke. Biro lang. Ayan. Ano ba yung nag-trigger kay Samson ano ba yung katangian muna ni Samson? Ayan, macho. Parang si pastor, macho. Ayan. Dahil si Samson ay merong kakayahan or in terms of physical strength, siya talaga yung pinakamalakas. Okay, pero sa kabila ng na gano'n na karakteristik na bigay sa kanya ni Lord, meron siyang kahinaan. Tama? Ano yung kahinaan ni Samson? Pera. Wala siyang pera kasi yung time na yon. Pero malakas siya. Ayan. Di ba? Sino yung gumawa ng paraan na in love siya kay Delilah? Sino yung gumawa ng paraan para yung secret niya? Kasi pag nalaman yung secret niya ng mga Palisteo, dun siya babagsak. Okay? Ano yung ginamit kay Delilah na reward? Magkano ang promise na ibibigay kay Delilah para mapabagsak si Samson? May premyo kay pastor. Magkano? Okay. Ang sagot ay 1,100 na pilak. Yan sa panahon na yun. Mga yun. Hindi ko alam kung magkano sa ngayon. Okay, syempre malaking halaga yon. Dumating sa point na ang daming trials ni Delilah para mapasuko si Samson. Okay, ano yung naging dahilan ng pagbagsak ni Samson? Babae. Ano yung kahinaan ni Samson? Ano yung dahilan bakit nawalan yung lakas niya? Ano yung sikreto ni Samson na sinabi niya kay Delilah para siya ay manghina or mawala ng lakas? Yung pinaka-buhok niya. Okay? Pag pinutol daw yung buhok, ayun yung maging, ayun yung maging way para manghina si Samson. Alam niyo ba, hindi lang buhok yung kahinaan ni Samson. Meron din, isa pa. Kapag bawal siyang uminom ng soft drinks. Bawal siya uminom ng wine. Ayan, manghihina rin siya. Saka humawak ng dead bodies. Okay? Ayun bawal na ang pinaka-aral na makuha natin sa kwento na 'yon, na ang kahinaan ng mga lalaki ay ang babae. Okay? Ang lalaki ay madali mabihag ng isang babae. Lalo na pag kapag may pleasing personality. O, tignan nyo example natin. Merong magpapa-pre-taste, mga babae. Kapag biway yung lalaki, syempre, pupunta yung babae. Pero pag pag hindi, magnanakaw yan. Diba? Nadadaya tayo sa kung ano yung nakikita natin. Kala natin ito ay okay. Diba? Yung mga politiko, kung makapagsalita, yung bibig ay bumubulaklak. Pero kapag nandiyan at nakaupo, okay, questionable na. Okay? Sabi rito, yung desisyon ay naging dahilan, yung emotion ay nagiging dahilan para hindi tayo makapagdesisyon ng ayos or kung ano ba yung kalooban ng Lord. Di ba, pansinin natin, kapag mataas yung emotion natin, ano napapansin natin? Pag masyadong mataas yung emotion natin,
Ah? Na-excite tayo. For example, yung kapatid natin inargabyado. Ano maging initial reaction natin? Kakagatin agad natin. Sino yan? Arr! Ganon. Kagatin agad yan. Di ba? Kapag ang emosyon natin ay mataas at nagpadala tayo, yung desisyon natin ay hindi magiging maganda. Tama ba? Okay? Kaya tinuturuan tayo, no, na slow to anger. And sabi natin, on the other hand, ano yung tinatawag natin na decision? Okay? Dito nagtatalo, hindi ba pwede, sapat na ba na mahal ko siya? Sapat na yun kahit wala kaming makain. Basta mahal ko siya. Ayun pala, yung pagmamahal na yon, kapag hindi galing kay Lord, nagpe-fade out. Nababawasan, nawawala. Kasi skala natin, yung emotion na nararamdaman natin, kala natin love talaga to. Hindi pala. Nadadaya pala tayo. Okay? Sabi dito, sa Colossians 3:14, sabi, love is a commitment, not just a feeling. Hindi pala to kapag may nararamdaman ako, yung kanina ang lakas ng tibok ng puso ko, hindi pala to totoong love. Ano pala yung ano? Ano yung tinatawag? Dapat kapag papasok pala tayo sa isang relasyon, dapat ito pala ay commitment. Ano ba ibig sabihin ng commitment? 'Di ba? Kapag hindi nagawa yung commitment, ano 'to yun? Pag hindi ka committed sa isang bagay, ano tawag doon? Committed. Hindi, joke yun. Yung joke ko kasi okay. 'Di ba kapag ang isang bagay, wala kang commitment doon, sa tingin nyo, magiging maganda ba at magiging maayos ba ang flow pag walang commitment sa isang bagay? 'Di ba? Ano ginawa ni Lord? Si Lord ba niligtas ka? Niligtas ako? Niligtas tayo? Na dahil sa, yung time na to, mataas ang emotion ko. Ano ginawa ni Lord? Nag-decide siya. Siya mismo yung nag-decide para mailigtas tayo kahit hindi naman ako karapat-dapat. Dati nga, leader ako ng gang eh. Totoo. Nagtatawa ka, natawanan mo ako. Oo, leader talaga ako, as in literal. Tinuturuan ko yung mga kabataan sa amin magnakaw. Sabi nung isa, kaya pala parang mukhang magnanakaw si Sir doon, oh. Nasasaktan din ako, meron akong emotion, guys. Nasasaktan din ako. Huwag kayong Okay, totoo yun. Dati, kala ko nga, hindi ako darating sa point na magiging teacher ako. Lahat yan, alam niyo yung yung island doon sa huwag niyo ako sumbong. Alam niyo sa MC, di ba may island doon? Di ba may mga yung may mga pailaw, tama? Walang ilaw, di ba? Wala. Alam niyo na kung bakit. Seryoso. Wala, di ba? Grabe, ginudge nyo agad ako. Tumawa kayo ng malakas. Biglang gumanon, no? Ayan, totoo yun. Kaya napakalaking pasasalamat ko nung nakilala ko si Lord. Kasi kung hindi, malamang nasa nasa rehas, naghihimas. Okay, totoo yun. Talagang, kasi kapag si Lord gumawa ng kumilos sa buhay mo, hindi lang yung, thank you Lord. Ma-amaze ka eh. Yung tipo na, bakit ngayon lang? Ma-amaze ka na, bakit Lord ganun lang? Yung nangyari sa akin, pwede pala na meron ka palang magandang plano sa buhay ko. Okay. Ayun yung gusto natin ipaliwanag na ang Diyos, hindi lang tayo binibigyan ng emosyon para magmahal, kundi dapat yung pagmamahal natin ay tama. Okay, dapat tama yung desisyon na gagawin natin. Okay? Sabi raw, emotion can lead to impulsive decision. Yung pangatlo. Ayan, kapag mataas ang emotion natin, malaki yung chance na yung desisyon na magagawa natin ay hindi tama. Nangyari na yun, di ba? Maraming nangyari na hindi maganda dahil nagpadala sa emotion. Actually, recent lang eh. Hindi ko na ikikwento. Meron akong kaibigan kasi, kwento na nga natin. Ganyan tayo. Kanina ka pa, tawa ng tawa.
Ayan. Masakit mawalan ng kaibigan. Hindi naman siya pumanaw. Ayan. Yung kaibigan kasi namin, mahal na mahal namin yun. And nadala ng emotion. Kaya iniwan na kami. Kaya mahabang story, kwento ko na lang mamaya after nito. Sino makikinig? Wag na sir, may gagawin pa kami. Ayan. Ano ibig sabihin nito? Kapag ang isang tao ay nagpadala sa kanyang emotion, hindi magiging maganda ang kahinatnan nito. Okay. Ano naman ang alternate or kabaliktaran nito? Kapag ang isang tao ay gumamit ng decision sa kanyang pagdating sa pagmamahal. Sabi rito, ano yung mga biblical guidelines for choosing a lifetime partner? Yung next na. Isa pa. Ayan. Biblical guidelines for choosing a lifetime partner. Okay, number 1, sabi dyan, seek God's guidance. Sino naman yung may asawa rito? Okay, sino na yung, ayan, si Pastora. Inaaway ako niyan pag tinatawag kong Pastora eh. Ayan. Kung kayo ay magkakaroon in the future, okay, kung pangarap nyo magkaroon ng OPA, o kaya pag meron kayong hilingin kay Lord. Okay? Alam nyo ba, nung college, yung asawa ko na ngayon, nung college, medyo maloko ako eh. Meron akong classmate, sinabihan ko siya, "Uy, pagkalat mo kami na ni ano." Pinagkalat niya nga. Kasi meron kaming 5 kami magkakaibigan, ang pangalan nung grupo namin, Germs. Tawa na naman, ginudge nyo na naman ako. Ayan, yung Germs kasi, merong mga first letter na mga names namin. Jemjo, Edna Lynn, Ronel, Marian, saka Silvestre. O, di ba? Tawa ka ng tawa. Diyan, mamaya ka sa akin. Ayan. Germs yung pangalan namin. Ang usapan namin, sa grupo namin, dapat walang papasok sa isang relasyon doon sa walang madedevelop, parang ganun. Ayan. Gumraduate kami, tapos, pumasa kami sa board exam, 1 year after magturo, ayan, may teaching experience kami sa public agad. Sa biyaya ng Lord, diretso kami sa public school pinag-pray ko talaga yon. Alam, isa sa mga share ko magagamit nyo to guys. Kasi hindi lang basta, for example, may hihilingin tayo, si Lord na yung bahala. Kailangan may effort din tayo. Gumigising ako madaling araw, nag-review, ganyan. Tapos dumarating sa point na ang hirap mag-review kasi kapitbahay namin maingay, ganyan. Tapos nung nag-exam kami, kung ano yung ni-review ko, lalo na yung major ko nga naalala ko yun yung major ko, math Sabi ko, inaral ko to ang galing Thank you Lord, sabi ko. Tapos nung nakuha ko yung resulta, 75. Yung naging, thank you pa rin Lord, kasi nung time namin ngayon, alam ngayon kung ano yung rules, kapag yata ang grade mo or average, 3 kasi yun major, sa amin ay, ano tawag doon? Prop Ed sa kanyang isa, Gen Ed. Kapag isa ron ay mababa sa 75, hindi ka papasa. Okay, yung time na yun, talagang pinag-pray ko yun. Kapag meron akong question na hindi ko na alam, si Lord pa rin yung guidance dapat natin. Sabi ko, Lord, 5 lang to. Pailawin nyo yung isa. Nagugulat ako yung pangatlo umilaw. Anong letter yon? Alam na lang. Letter C. Ayan. Hindi joke yun Pinagkatiwala ko kay Lord. Sabi ko yung pagkakapasa ko sa board exam, hindi to ako. Si Lord to. Kasi kapag yung tiwala natin, hindi natin binigay kay Lord Yung feeling natin, ang galing ko, kaya ko yan. Sometimes ayun yung naging dahilan para ibagsak tayo. Kasi merong gustong ituro si Lord sa atin. Minsan kasi, alam ko na to. Alam ko yung bagay na to. Kaya kong panagutan kung ano man yung mangyayari or maging consequence ito. Pero in the end, ayun pala yung maging dahilan, yung pagiging mayabang ko, ayun pala yung maging dahilan para ibagsak ako ni Lord.
Sabi raw, sa pagpili daw natin ng kung saan na tayo pumupunta, no? Sa pagpili natin ng ating lifetime partner, okay? Kailangan daw, isik muna natin yung guidance ni Lord. Alam niyo yung niligawan ko yung asawa ko na ngayon, una kong niligawan yung magulang. Mga kabataan ngayon, please guys, i-respect natin yung magulang. Niligawan ko. Nagpaalam ako na manliligaw ako. Unang date namin sa Star City, nanalo ako nung malaki, basketball, yung malaking stop toy. Nanalo ako. Tapos late na kami umuwi eh. Yung magulang niya medyo conservative. Umuwi kami mga mga alas 10 na yata. Galit na galit. Wag na raw ako pumunta sa bahay nila. Nanliligaw pa lang ako noon. Wag na raw ako pumunta. Ayan. What I mean is, kapag ang isang bagay pag pinasok mo, in terms of pagpasok sa isang relasyon, kapag hindi tama, hindi magiging maganda ang dulo or ang end nito. Okay? Maganda, nandun tayo sa tamang proseso. Sabi nga, igalang natin ang ating mga magulang. Okay? Isa sa pagpakita ng paggalang, kung kukunin mo ang kamay, biruin mo, no? Ilang taon yung pipiliin mo na makasama bang buhay. Ilang taon nilang inalagaan yun. Tapos sa isang iglap, kukunin mo sa kanila. Kaya, nag-aaral tayo ngayon in preparation sa kung ano ba yung future natin pagdating ng araw. Kasi, pwede tayong maligaw eh. Pwede tayong, nagpadala na naman ako sa emotion ko. Hindi pala tama ito. Okay? Pangalawa, sabi dyan, character over chemistry. Ayan, kahit ano pa, chemistry, biology, kahit anong branch pa ng science na meron kayo, kapag wala si Lord sa center, wala eh. Kaya nga, laging nire-remind ako ng asawa ko. Di ba yung iba? Tatanungin, pangilan ba ako sa buhay mo? Hindi ba ako yung number 1? Ako ay pangatlo lang sa buhay ng misis ko. Bakit? Sino ba yung una? Una si Lord. Pangalawa, parents, pamilya. Pangatlo ako. Kasi kung ikaw, gusto mo number 1 ka sa buhay niya, maling relasyon yan. Mali. Okay? Kailangan alam natin kung saan tayo lulugar. Priority natin si Lord. Kasi, di ba sabi nga, bigay natin kay Lord. Lahat yan, ibibigay niya siksik, liglig, at umaapaw pa. Sabi diyan, look beyond physical attraction. Sabi nga, di ba? Lahat tayo meron tayong gusto or meron tayong mga standards. For example, gusto ko, Lord, kahit kamukha lang ni Marian Rivera. Lord, kahit sino ba yung pinakasikat na opa? See? Hindi ako mahilig sa mga ganyan eh. Ako, focus lang ako kay Lord eh. Ayan, di ba may mga standards tayo na kung minsan, habang lumilipas yung panahon, yung mga standard, di ba? Sige, kahit na ganito na lang. O kaya, kahit ano na lang, Lord, wala na. Hindi mo na ba ako mag-aasawa, Lord? Please naman. Ayan. Minsan, yung mga standards natin, nawawala. Kala natin yung standards na yon, ito yung bagay sa atin. Pero di natin alam, meron palang standard si Lord na perfect para sa atin. Hindi natin alam. Magulat lang tayo, wow, na-amaze ako. Yung binigay sa akin, alam nyo, yung asawa ko, pinag-pray ko talaga yan. Hindi yan yung tipo na, kung sino yung dadaan dyan, Lord, na magpapatibok ng puso ko. Kahit imekos-mekos mo yan, Lord. Ayan na yon. Hindi, pinag-pray ko yon. Lord, ngayong araw na to, magde-decide ako. Ano man yung mangyari, ibigay mo sa akin yung babaeng to, napakakasalan ko in the future. Iingatan ko to, aalagaan ko, kami magsasama habang buhay. Ano ginawa ni Lord? Unti-unti. Ayan. Actually, kasi yung misis ko, talagang active yun sa church. Medyo may pagkapasaway pa nga ako eh. Kasi alam nyo ba, ako yung tipo na mahilig ako mag-rides, motor. Pag meron kaming rides or gala, syempre, Sabado may practice. Sabi ko, anong sabihin natin? Yung madaling kanta na lang. Pagagalitan ako nun. Sige, ayoko galit na. Hindi, joke lang.
Nagtatry lang, baka umubra. Ayan. Kumbaga, siya yung nagre-remind sa akin. Binigyan ako ni Lord ng isang babae na magre-remind sa akin na, Lord, ikaw pala yung priority. Nakakalimutan ko na kung ano yung mga gusto ko, mali pala. Siya yung nagre-remind sa akin na, Lord, ikaw yung priority. Kasi kapag si Lord yung priority mo, wala ka nang hahanapin eh. Kailan ba nagpabaya si Lord? Pamilya natin. Ako, sabi ko, kahit hindi na magkasakit, hindi lang magkasakit sila mama, sila papa, okay na ako doon. Eh di ba? Yung iba ang daming pera, pero wasak yung pamilya. Ang daming pera, pero kulang ng naputulan ng kamay. Yung sakit ay wala ng lunas. Okay? Ngayon, napaka-blessed natin, mga kabataan, na yung lakas na meron tayo, gamitin natin yun para sa kapurihan ni Lord. Ayan. Next, sabi dito sa pangatlo, shared faith and values. Okay, maganda nyo makakuha ka ng maging future na kasama natin or partner natin habang buhay. Pares kayo ng values. Ang hirap naman, for example, no, ikaw nagche-church dito, yung asawa mo, nagche-church dun sa kabila. Uy, kita tayo after ng ang hirap. Saka di ba kapag parehas kayo ng values, syempre parehas kayo ng inaaral, may mga memory verses. Nagbe-memory verses ba tayo? O at least yung mga memory verses, nagagamit natin. Okay, for example, nag-away. Okay, hindi nagkaunawaan. Syempre, magtatampo yung isa. Pagtitimplahan mo pa rin ng kape, ito, kape para sa'yo. O bakit tinitimplahan mo ako ng kape? Eh, di ba sabi sa Bible, love your enemy. Pagtimplahan mo pa rin ng kape. Okay? What I mean is, kapag si Lord yung center, medyo ginanon ko lang ng konti. Ano ibig sabihin nun? Whatever happens, mahalin mo pa rin kasi kayo yung pinagbuklod ni Lord eh. 'Di ba sa story nga ni Eva at Adan, sabi raw hindi maganda sa lalaki ang nag-iisa, kaya binigay sa kanya ang makakasama niya habang buhay. Okay? Pang-apat, sabi diyan, patience and preparation. Okay. Minsan pabugso-bugso tayo ng desisyon na ginagawa natin. Ayun pala, dapat pala unti-unti may proseso. Ba parang bang nabuo sa sinapupunan, after nun, tumatakbo agad. Paglabas, no? Uy, nasa na yung baby? Tumakbo na pala. Ang bilis. May proseso. Di ba, bago matuto tumakbo ang isang tao, ano muna pagkalabas? Natakot, no? Tumakbo agad. Ay, ano ba tong anak ko? Napaka-active. Sporty agad, no? Kumuha ng badminton, nagaganon-ganon. Okay, merong proseso. Hayaan natin si Lord yung mag-process. Kapag okay na yan, si Lord, doon mo mararamdaman na ay, Lord, eto na pala. Nasa right time na pala tayo. Okay? Sabi diyan, wait for the right time and trust God's timing. Alam naman natin, kapag ang timing ni Lord, lagi ang perfect. Wala siyang ginawa na hindi perfecto. Lahat yan ay perfect. Okay, kasi kapag si Lord ang nag-decide, perfect yan. Bakit hindi nagiging perfect bakit hindi nagiging perfect sa paningin ng iba? Kasi kung minsan, hindi natin alam, ito pala talaga yung plano ng Lord. Marami tayong gusto, pero yung standard na meron si Lord, na gusto ng Lord para sa atin, iba sa kung anong standard ang gusto natin. Minsan, nadadaya talaga tayo or sa maraming pagkakataon. Okay? Ano yung mga practical ways or paano natin may apply yung godly decision na gagawin natin in the future? Una, pray for discernment. Ask God, about your heart, your mind. Lord,
eto na ba talaga yung time? 'Di ba? Sabi ron yung pag-aasawa, ano yung popular na ano na lagi sinasabi sa atin ng mga magulang natin? Hindi parang kanin na pag sinubo natin ay iluluwa kapag tayo ay napasok. Hindi biro yan. Kasi ang pagpapakasal or pagpasok sa isang lifetime relationship, sagrado yan. Si Lord mismo yung nag-design eh. Perfect yung design ng Lord sa pag-aasawa. Sabihin, etong ngayong panahon na to, yung makakasama habang buhay, hinahanda yan ni Lord. Para pag nandiyan na siya sa perfect time na binigay sa'yo ng Lord, wag mo pilitin. Darating yung time na makakasama mo siya. Ako yung asawa ko talagang napaka-blessed ko dyan. Hindi ko alam, napaka-workaholic. Jack of all trades. Yung asawa ko. Ang ganda ng boses, nakatugtog ng ano. Ako wala akong talent. Ang talent ko lang naman, mahalin siya. Ang hirap. Ayan. Totoo yun. Maraming talent. Yan, kasi yung bibigay sa'yo ni Lord, hindi lang yan basta-basta eh. Binigay sa'yo ni Lord dahil alam ni Lord na ito yung perfect para sa'yo. Ayan. Sabi dyan, seek wise counsel. Talk to mentors, kay pastor, pastor, maputi naman siya pero hindi chinita. Pero yung gusto ko chinita kasi eh. Siya ba yung para sa akin? Ayan. Walang pastor na magtuturo sa inyo, ay, nang hindi ayon sa kung ano standard ni Lord. Okay. Yung mentors as yung mga pastors na sa mga desisyon na gagawin nyo, makakatulong sila para maituwid kung ano man yung mali na desisyon na gagawin natin in the future. Yan. Konting ano lang, pastor. Kwentuhan muna tayo dun sa ano. Meron kasing ano eh. Ganon. Si pastor naman, madali naman lapitan niya. Pastor, kwentuhan tayo mamaya. Ayan. Next, sabi dyan, observe their actions. Di ba merong iba't ibang love of language? Yung iba, sino rito yung mga babae pag kinikilig binibigyan ng flowers? Meron naman, gusto lang yung time, masaya na nandiyan. Okay, ang daming ang binibigay pero wala namang time para sa'yo. Ano yung sense? Okay? Pero kapag si Lord ang inuna, lahat ng mga magagandang bagay, magiging smooth yan eh. Although wala naman talagang perfectong isang relasyon, lahat yan, even mga pastors at asawa nila, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan yan. Pero once na kinumit mo kay Lord, etong decision na to, kahit ano mangyari Lord, pangako ko sa'yo na hindi ko to iiwan. Yung binigay mo sa akin, iingatan ko to. Parang isang ginto, isang diamanteng makintab na alagaan ko habang buhay. Siguro sa panahon ngayon, hindi nyo pa nakikita yung essence ng sinasabi natin. Pero darating yung point sa buhay nyo na mag-a-ask kayo, Lord, eto na ba? Kaya mga kapatid, mga kabataan, katulad nyo ako dati, kung hindi naging maganda yung decision ko, hindi rin magiging maganda yung kalagayan ko ngayon. Kasi part yan ng ano eh. Part yan, kaya nga napaka-blessed nyo. Lagi ko sinasabi na nandito kayo. Pansinin nyo. Lahat karamihan ng mga naliligaw ng landas mga kabataan, wala sa church. Kaya dapat tayo, yung magiging ilaw at asin nila. Tulungan natin sila, wag natin sila sisihin na yung mga desisyon na ginagawa nila ay hindi maganda. Sa bagkos, tayo yung magiging ilaw nila para madala natin sila sa Panginoon. Ayan, ganyan din ang nangyari sa akin. Dati hindi ko alam kung anong buhay ang magkakaroon ako. Pero yung plano pala ni Lord para sa akin, iba eh. Iba siya kung magplano, mamamangha ka talaga. At yung huli ay, guard your heart. Ingatan natin yung puso natin. Ito yung puso na to, isa lang yan eh. Kapag yung puso na yan, hinayaan natin na masira dahil sa mundong
mga nangyayari sa atin, hindi magiging smooth ang lahat. Ayan, I hope meron tayong nakuha na matututunan natin sa araw na to. Sige, tayo'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Tunay na kayo ay may hawak ng aming mga puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, maging sa mahal namin sa buhay, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa amin, nagdadala sa amin, Panginoon, patungo sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay sa amin na mga aral na magagamit namin sa araw-araw naming pamumuhay. I-guard niyo po ang aming mga puso na sa bawat desisyon na aming gagawin, Panginoon, kayo po ang aming uunahin. Hipuin niyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Marami sa amin, Panginoon, nabibigatan sa buhay. Nape-pressure sa kung ano man ang nangyayari sa sanlibutan, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, magkaroon ng isang direksyon na kayo ang uunahin, Panginoon. Na sa bawat gagawin namin, Panginoon, magsik kami ng iyong guidance. Unahin namin, Panginoon, na ang puso namin ay baguhin niyo. Ang puso namin, Panginoon, gamitin niyo upang maging asin at ilaw ng sanlibutan. Kaya Panginoon, wala kaming ibang pupurihin, wala kaming ibang sasambahin, Panginoon. Tanging pangalan mo lamang ang aming luluwalhatiin sa hapong to at maging sa buong buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na kami ay nilagay nyo sa paglilingkod. Ang mga talentong binigay nyo sa amin, Panginoon, magamit, Panginoon, sa kapurihan ng iyong pangalan. Muli, pinupuri namin kayo, pinasasalamatan, kayo po ang aming tinataas. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Ayan. Alam ko may Q&A to, Sir Jem. Dito ka lang. May tatanong sila. Hindi. Baka may mga questions kayo. Questions. Ayan. Shushain, may tanong ba, Shushain? Ayan. So, baka may mga questions kayo na pwedeng masagot ng ating speaker ngayon habang nintay natin sila, Pastor Topper. Ayan. Meron po ba questions? Questions, clarification, na baka masagot niya. Si Mark, may tanong si Mark. Sige, ikaw mag-voice out ng tanong niya. Ayan, may tanong ba? Ito na pagkakataon niyo. Ito na yung huling araw natin na yung sa gantong setup na magiging open ang ating floor para sa mga questions sila. Okay. Sige. Baka meron po kayong questions regarding doon sa ating topic. Baka meron po kayong tanong. Wag po kayong mahiya. May tanong kayo? Hindi mo ang si Joshua meron eh. Wala. Si Joshua. Baka may tanong ka. Ang magtatanong 100. Yan. Sakto. Umayan na eh. Nak, may tanong ka? Mahaba pa yung oras natin, nak. Maaga yung ating speaker. Ano tatanong mo, nak? Okay lang ba na may kulay ang buhok? Sign na po ba yun? Mulawi. Yung ano yan eh, yung tipong, meron. Halika na. Tanong mo na. Hindi, mamili ka na lang sa amin kung sino gusto mo sumagot. Sige, tanong mo muna. Kabataan din na tayo. Sige. So, as a generation natin ngayon, lalo na pansin ko po lahat po ng kabataan po talaga. Parang, tawag na ito? Impulsive, parang lalo sa mga kabataan natin ngayon, lalo pag pumapasok sa relationship, talagang, alam mo yon, walang makakapigil sa kanila, kahit sino madlang,
Parang wala makakapigil ka nun. So, ano po yung mga pwede nating, lalo na po sa mga leader po na nag-handle sa mga alaga natin. So, ano po yung mga pwede nating gawin para mas, ano po yan, mas alagaan pa sila pagdating sa isang relationship? O ano yung po yung mga pwede nating sabihin sa kanila pagdating po sa isang relationship? Ano po yung mga pwedeng ipayo natin sa kanila? Ganun po. Sige. Ano daw yung po pwedeng maipayo sa mga youth na medyo pushy or impulsive regarding doon sa pagkakaroon ng relationship? Tama. Siguro pinakamagandang sagot niyan yung speaker natin. si Sir si Sir si Sir Jem. Sir Jem, baka meron po kayong any idea or po pwede pong maipayo doon po sa tanong. And then after ni Sir Jem, ayan, magbibigay din po ako ng aking thoughts. Ayan, ang hirap naman ng question. Ayan, totoo yun. Napaka-impulsive. Kali nila, nasa right time na sila. Okay? Unti-unti nyo lang kasi, alam nyo ba na, for example, pag masyado rin tayong impulsive, papasukan agad natin ng word, hindi makikinig yan eh. Pakita natin yung pagmamahal. Kasi, sabi nga, di ba, yung nagkasala, sige, bumato sa inyo kung sino man yung walang kasalanan. Di ba? Pero pag kasi yung buhay natin, ito yung magiging patotoo kung gaano kabuti si Lord. Kasi pag nakita nyo ng tao, ay, bakit ba ganun yung taong to? Kadalasan nga, tawag sa mga Kristiyano, baliw Bakit? Kasi kahit ang sama ng tao, kaya pa rin natin silang mahalin. Kaya pa rin natin ipakita yung pagmamahal kasi ganito tayo binild ni Lord. Yung buhay natin na kung paano natin pakita yung pagmamahal sa ibang tao, pag nakita ng ibang tao yon, ay yung maging stepping stone or isang step para maabot yung mga kaluluwa na mga naliligaw. Kasi ano pa yung training natin dito kung hindi natin may papakita na kahit sa kabila ng ganun, kaya pa rin natin mahalin sila. Okay. Yung buhay mismo natin, ayun yung maging patotoo na si Lord yung talagang mabuti sa lahat. Thank you, Sir Jem. Ayan, palakpakan naman natin. Siguro sa akin naman, yung thoughts ko regarding doon sa magiging payo natin, doon sa mga youth na impulsive, tamang gabay lang, tamang advice. Siguro yun na yun, yung nabanggit natin doon sa mga first topic natin na mas maganda kasi na mabuo muna natin is yung relationship natin sa Lord bago tayo magkaroon ng relationship sa iba. Di ba lagi tinuturo sa atin ni Pastor, kailangan ang relationship muna natin maayos, vertical, bago yung horizontal. Pero kung hindi talaga kaya at hindi talaga ubra, again, it's all about the choice. Sabi nga every choice that we make, merong kapalit yan. It's either pagka good ang choice, blessing. Pero kapag mali ang choice, may consequences. So kapag nagkamali, like for example, pumasok sa relationship, nasaktan, yun nga ang masakit minsan. Pagka sarap, kayo-kayo. Pero kapag kahirap, Pastor, Tay, mentor, nasaktan po ako. Yan, damay na pati ibang tao, di ba? So, para maiwasan natin yon, kailangan tamang pagpili, tamang choice. So ngayon, papairamdaman mo rin, especially sa mga youth natin, kung tayo ay impulsive when it comes doon sa relationship, kailangan mas kilala mo sarili mo. Okay? Mas kilala mo. Kasi kung kilala mo sarili mo, malalaman mo rin kung paano yung limitations na gagawin mo sa sarili mo. Like for example, kung marupok ka, may iwasan mo maging marupok kasi kilala mo sarili mo. Ngayon, iiwas ka. Again, it's a matter of choice pa rin. Ang payo, syempre, masasaktan ka pag ginawa mo yan. Pag nakinig ka, pagpalain ka ng Panginoon. Pero kung hindi, ayun, pagpe-pray ka namin. Kasi nasaktan ka Yeah, masasaktan at masasaktan ka. At the same time, yun pa, pwede katulad ng sinabi ni Sir Jem, na pwede kasing maging cause niyan, pagkasira ng buhay mo din. Kaya nga, di ba,
maraming mga kabataan nahihirapan na ibangon na ulit yung sarili nila because of wrong decision. Ayun, baka meron pa kayong tanong. Nakuha nyo naman. Nasagot ko ba? Malinaw. Okay, malinaw. Baka kung malabo, okay lang din. Lilinawin pa natin. Baka meron pa po kayong tanong na gustong itanong. Baka may tanong ka, Alexa? Wala. Kuya Andoy? Wala. Kasi kay Kuya Andoy, simple lang eh. Yeah. Ang pinaka-standard ako. Iba. O kung hindi ako, wag na lang. Di ba? Yeah, standard. Baka may tanong kayo mga anak, may mga gusto kayong linawin. Ayan, sige. Arman, baka may yung mga nasa likod, baka may mga questions kayo. Julia, may tanong ka, anak? Ay, nakatitig eh. Hey, si Big Boy, saktong-sakto, may tanong to eh. Ayan. Baka meron po kayong tanong. Chi, baka meron kang tanong. Yan ang gusto ko yung nag-iisip na eh. Especially doon sa regarding sa topic natin, baka meron kayong to clarify something. Ngayon. Ha? Ano? Random? O sige. Oo. Para kita ka sa camera, anak, sayang yung beauty mo. Ayan. Sige, question. Hindi tayo. Na ano ko lang po kasi na may kilala po ako, which is yung kasama ko kanina, si Tita Ani. Di ba po ang sabi na may nilaan po si Lord para sa atin. Pero by knowing her story, nung kabataan niya po is may gusto siyang tao na nililigawan siya. Pero hindi po sila pinayagan ng parents niya kasi sobrang strict. And since then po, wala nang naging partner si Tita Ann and tumanda siya ng mag-isa lang po. 70 na po siya ngayon pero wala pa rin po siyang partner so ever since then. So I was wondering po, meron po bang nilaan si Lord para sa kanya or yun po talaga yung plan ni Lord na she's gonna stay by the love of her family na lang without a partner? Yun ang Okay. Parang ang bigat ng tanong. O, paisip din ako eh. Kung yung bang part na yon will ng Lord na meron talagang inilaan or talagang may plano ang plano talaga ni Lord is to be single forever. Biblically speaking, di ba sabi nga, meron naman talagang tinawag para doon sa tinatawag na blessed singleness. At meron din naman tinawag para makapag-asawa. Okay? Sabi nung, di ba meron tayong mga napapanood sa pelikula, may mga taong sinasadya na dumaan sa buhay mo para mag-build sa karakter mo din. Sa mundo yon. Perspective ng mundo. Maybe because, pwede rin din naman na yun din naman ang kapamaraanan ng Diyos para makilala mo yung mga tao, pero baka naman kasi talaga, ang plano rin din naman talaga ng Lord ay maging single tayo. So regarding doon sa tinatanong ni Chichi, siguro ako, I would come up sa part na kung saan, may plano naman ng Lord at mayroong mga tao naman talagang inilaan ng Lord para doon, kaya lang mas lamang pa rin kung saan yung will ng Lord. Ano ba yung will? Kasi kung katulad nun, kung dumaan sa choice naman yung tao na yun at pinili niyang maging single, re-respetuhin naman talaga ni Lord yun. Ulitin ko po kasi meron po tayong tinatawag na free will pa rin eh. Diba? Even nga sa kaligtasan natin eh. Nakilala natin si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay natin, pero hindi naman natin totaling tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Sayang. It's a matter of choice pa rin. Okay? Pero doon sa part naman na talagang inilaan, kasi hindi naman magiging single ang isang tao kung inilagay na rin ng Lord talaga na hindi na talaga siya magmamahal. Katulad ni Apostle Paul. Diba? Si Pablo kasi ang pinaka-standard natin when it comes sa blessed singleness eh. Kaya pero sinabi nga ni Pablo, kung magkakasala ka din, mag-asawa ka na. Kung magkakasala ka regarding sa pagtingin mo, sa the way paano ka mag-isip,
tapos may pagnanasa ka pa rin din naman sa opposite sex mo, kesa magkasala ka, mag-asawa ka. Okay? Pero kung wala naman na siyang part doon or yung desire na mag-asawa, para doon ka sa part na hindi ka talaga mag-aasawa. Okay? Nasagot ko ba? Malinaw po ba? Malinaw ba o malabo? Malabo pa rin po eh. Ayun. Sige po, meron pang tanong. Thank you sa mga nagtanong. Questions pa po? Wala na. Sa sign, baka may gusto po kayo. Okay lang po ba na maging specific yung sign sa pagpe-pray po ng partner in life? Ako po, opo, kasi nag-pray din naman ako ng specific eh. Pwedeng specific, pero yung part na kung saan, sounds like ng will pa rin ng Lord. Kasi ako, naghahanap po ako ng maganda. Binigay po sa akin, maganda eh. Naghahanap po ako ng sexy. Sexy yung binigay. Di ba? So, ganoon po. Hindi po ako makakalit. Nakatingin eh. Ayan. So, meron din naman tayo pinagpe-pray na nakapula. Yung kasi medyo, medyo iba na yon. Kung sino yung papasok, na nakapula, siya na yon. Yan, doon papasok yung infatuation. Ibig sabihin, desperate tayo sa ganung bagay. Matangkad pero petit. Ayan. Baka may tanong pa po kayo? Wala na. Parang ang tatahimik po ninyo. Naintindihan niyo po ba yung topic natin? Ayan. So, maging malinaw po sa atin as we close na rin po kung wala na po tayong magtatanong. As we close po yung ating pong topic for this day. Yun nga po, no, doon sa part na tinuro po sa atin ni Sir Jem, alam niyo po, napaka-importante na magiging tama pa rin ang desisyon natin sa lahat ng aspeto. Ulitin ko po, when it comes sa emotions, mga kapatid, impact makers, when it comes sa decision, hindi natin yan mapipigilan. Kusang-kusang darating yan, yung part na yan na bigla kang mai-in love, na bigla kang magkakaroon ng crush, magkakaroon ka ng gusto, especially sa opposite sex mo. Ang mahirap kasi magkagusto ka sa kapwa mo. Lalaki, kapwa mo, babae, iba yon. Okay? Ibang usapan na yon. Di ba? Pero yung part po na yan, hindi po natin mapipigilan pero pwede po nating kontrolin iyan. Unless we are in the right time, in the right place, in the right moment ng buhay natin na kung saan, sinasabi na ng Lord na, sige, mag-asawa ka na kasi you are settled, you are in the right person, cultivated na kita, anak, kailangan mo na maghanap ng partner mo, baka maybe that's the time na talagang kailangan mo na humanap ng partner. Ang mahirap kasi 40 years old ka na tapos wala ka pa rin. Di ba? Sinasabi na nga ni Lord, mag-asawa ka na, 40 ka na, anak. Di ba? Pero ayaw mo pa rin, ibig sabihin, baka maybe ikaw ay nakadesignated doon sa singleness. Okay? Pero kung bata ka pa at nasa season ka ng pag-aaral, mga anak, mag-aral kayong mabuti muna. Sabi nga natin nung last time, di ba? Maging tamang tao para sa tamang tao para sa'yo. Yun. Alam niyo po, bibitawan ko lang po itong word ni ni Catherine Bernardo doon sa pelikula, Hello, Love Again. Hello, Love, Goodbye. Tama ba? Sabi niya, I want more to give more. Ibig sabihin, kailangan mas maging better ka para doon maibigay mo yung better para doon sa future mo. Galing, no? So, yan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. And bago po ang lahat, inanyayahan ko po ang ating tagapagsalita po kanina, Sir Jem. Ayan, please po, inaanyayahan ko po kayo dito po sa atin pong unahan. Ayan po. So, bigyan po natin ng isang matinding palakpakan po ang Panginoon sa buhay po ni Sir Jem. And also, Sir Jem, ayan, thank you so much po sa tawag po rito, pagpapaunlak po sa amin na kayo po yung maging kabahagi po ng aming pong tema ng living and loving na moment po namin or tema po ngayong February.
So, meron po kaming hinandang certifications para sa inyo pong appreciation. Sabi po rito, in a grateful acknowledge of His distinguished and invaluable service rendered as a guest speaker in YWAV Youth Impact with the team Living and Loving given in the 6th day of February in the year of our Lord 2025 at the Lord Our Banner Christian Church. Assemblies of God po dito po sa Nabota. So, ayan po. Thank you so much po. And even po, yan, ibibigay po ng atin pong youth leader po ni Brother Jason ang amin pong munting handog po para po sa inyo. Maraming salamat po. Yan, pwede po ba tayong tumayo at pag-pray naman po natin yung atin pong guest speaker po. Pwede po nating itoon po ang ating mga kamay sa kanya. And let us pray. Lord, we thank you, we honor you. Napakabuti mo, Panginoon, sa iglesia mong ito. At may dinako ka, Panginoon, tao mo, O Lord God, na talagang nakapagbigay ng encouragement, hindi lang po sa amin, maging sa buong sambahayan mo, Panginoon, ng The Lord Our Banner. Lord, I pray for Sir Jem, Panginoon, O God, na pagpalain ninyo po siya ng siksik, liglig at nag-uumapaw, Panginoon. Hindi lang po sa kanyang buhay personal, even po sa kanyang may bahay, O God, na maranasan ang iyong katagumpayan, maranasan ang iyong victory, O Lord God, yung triumph sa kanyang buhay, O Lord, even po sa kanyang mga careers, Panginoon O God, ikaw po ang mag-iingat at magpo-protection. Lord, naniniwala po kami na lahat po ng kanyang ipinapanalangin ngayon pa lamang po, Panginoon, ay inyo na pong dinidinig. Marami pong salamat. Muli, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sir Jem, thank you so much po. Ayan po ang ating pong youth leader, si Brother Jason po. Picture po. Ayan. Ay, nandiyan po. Sige po, invite po. Ayan, picture po tayo. Sige po. Thank you po. Thank you so much po. Salain po. Ayan. Ayan. As we end po, ayan, purihin po ang Panginoong Diyos. And bago po tayo matapos, I would invite you sa atin pong next week, meron po tayong tinatawag na Couples Night. Nga po, anak, pakilabas nga anak yung ating posters. Ayan. At ang ating tema po sa ating Couples Night ay Hello, Love, Again. So, kailan po yan gagawin? February 23, alas 4 po ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito, saan po gagawin yan? Dito po sa church. Ngayon po, meron po tayong mga availables na ticket. Kung gusto po ninyong pumunta, pwede po, okay? So, ang ticket price po natin, kapag ka-single po kayo, ay 300. Pero kapag ka-couple po kayong pupunta, is 250. Tama? 500. Sorry. Per couple. Okay. Ibig sabihin, 250 kayo. Ayan. So, ulitin ko pagka single, 300. Kapag ka-couple, 500. Pwede po ba ako pumunta ng single po ako? Yes. Pero para mas makatipid kayo or para mas convenient sa inyo, dalhin mo yung kaibigan mo. Okay? Halimbawa, like for example, si Alexa, gusto niya magpunta. Dinala niya yung kaibigan niya si Risbel, o magde-date sila. Yung, ganun Pero wag po yung kaibigan po, babae, lalaki naman po siguro. Na parang dinate nyo naman sila. Okay? So, naiintindihan po ako. Again, meron po tayong couples night. Next week po, Hello Love Again ang atin pong tema. Kung gusto nyo pong pumunta po tayo. Ang available tickets po natin, hanapin nyo lang po si Brother Jason or si Ate Shine. Okay? Para po doon sa ating ticket. Okay, kung wala na po tayong tanong, questions, tayo po ay tumayo. At alam ko po ng bawat isa ay napagpala sa hapon na ito. Bago po tayo matapos, I would suggest Kuya Jason po to close our program or our service today. Thank you po, Pastor Topher. Sige po, let's pray for our benediction. Ayan, tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa
hapon pong ito. Lord, salamat Panginoon sa mga learnings. Lord God, we pray Panginoon na may apply po namin lahat, Lord God, ng aming natutunan Panginoon sa hapon pong ito. Lord, salamat sa aming speaker na siyang ginamit mo Panginoon. Lord, patuloy mo siyang pagpalain Panginoon sa lahat ng aspeto, Lord, ng kanya pong buhay, Panginoon Lord God. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi sa hapon pong ito. We pray for your guidance, Panginoon, even sa isang buong linggo na naman, Panginoon, na daraan, Panginoon Lord God. Marami pong salamat. Impact Makers, as we end, let us receive this benediction from Numbers chapter 6. Every time that they declare ito, just receive it and it will be yours. Taas natin ang ating mga kamay. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all this blessing in the mighty name of Jesus. Everybody says, Amen and Amen.